Nanginginig ang mga kamay ni Alana Cortez habang nakatitig sa dalawang pulang guhit sa pregnancy test. Isang napakainit na alon ng tuwa ang biglang bumuhos sa kanyang dibdib, sinundan ng pagkalito, at pagkatapos ay isang malaking ngiti. Hindi siya makapaniwala. Isang buhay. Isang munting buhay na nag-ugnay sa kanya kay Ricardo Ramirez, ang matikas at kinatatakutang CEO ng St. Jude's Medical Center, ang lalaking lihim na nagpapatibok sa kanyang puso sa loob ng isang taon. Inilapag niya ang test kit sa mesang tabi ng kanyang kama, dahan-dahang hinawakan ang kanyang tiyan. Parang may pumulupot na mainit na sinulid sa kanyang kalooban, nangangarap ng isang pamilya, ng isang hinaharap kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ricardo. Bulong niya na may kasamang luha ng kagalakan. Ang telebisyon, na kanina pa nakabuka sa background habang naghahanda siya ng almusal, ay biglang nagpalit ng ingay. Isang pamilyar na anunsyo ang bumulaga sa ere. Ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Ricardo Ramirez, ang tanyag na CEO ng St. Jude's Medical Center, at Miss Cassandra de la Vega, ang nag-iisang anak ng iginagalang na Gobernador Gregorio de la Vega. Nanlamig si Alana. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Bumitaw ang hawak niya sa kanyang tiyan, at ang malaking ngiti ay naglaho, napalitan ng isang maputlang mukha at malalaking mata na nakatitig sa screen. Lumabas sa screen si Gobernador Gregorio de la Vega, nakangiti, habang nasa tabi niya si Cassandra, na mahigpit na nakahawak sa braso ni Ricardo. Ang mukha ni Ricardo ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Kinukumpirma namin ang kasalang ito na magpapatibay sa relasyon ng aming mga pamilya, at lalo pang magpapalakas sa pundasyon ng St. Jude's Medical Center, pahayag ng gobernador. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Alana. Naging bingi ang kanyang tenga sa iba pang balita. Nagdilim ang paligid. Ang kinang ng balita ay naging isang sumasabog na kirot. Kasalan? Ricardo. Hindi. Hindi ito totoo. Nagtatago sila. Lihim ang kanilang relasyon. Paano nangyari ito? Hinawakan ni Alana ang dibdib kung saan tila may yelong bumaon. Ang test kit ay naiwang nakatihaya sa kama, isang paalala ng pangarap na biglang naging bangungot. Nagmamadali siyang nagbihis, hindi na inalintana ang sariling kalungkutan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig mismo mula kay Ricardo. Naglakad siya patungo sa ospital, ang bawat hakbang ay parang mabibigat na bato na humihila sa kanya pababa. Ang mundo sa paligid niya ay lumabo, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ricardo sa screen ng AC, ang walang emosyong mukha na nakatingin sa kung saan. Pagdating sa St. Jude's Medical Center, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng disinfectant at ang abalang ingay ng pagamutan. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito, ang bawat pasilyo kung saan lihim silang nagkita ni Ricardo. Ngayon, ang bawat alaala ay isang tusok ng sakit. Nagmamadali siyang nagtungo sa executive floor. Ang sekretarya ni Ricardo, si Embria Reyes, ay agad siyang napansin. Alana? Anong ginagawa mo rito? Wala si Ramirez. Reyes, kailangan ko siyang makausap. Napakahalaga po, pilit ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Nag-aalangan si Reyes, ngunit siguro ay nakita niya ang matinding pagkabahala sa mga mata ni Alana. Nasa loob siya, Alana, pero Hindi na hinintay ni Alana ang kanyang huling salita. Agad niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Ricardo. Nandoon si Ricardo, nakatalikod sa pinto, nakatitig sa cityscape mula sa kanyang bintana. Ang kanyang figure ay malaki, nakadamit sa isang mamahaling suit. Ang hangin sa silid ay mabigat, pamilyar ngunit ngayon ay napakalamig. Ricardo, bulong ni Alana, halos hindi makahinga. Unti-unting lumingon si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang salamin na sumasalamin lamang sa kanyang sariling kalungkutan. Walang ngiti. Walang init. Walang kahit anong pahiwatig ng pagmamahal na nakasanayan niya. Alana, malamig niyang tugon. Ang kanyang boses ay malalim, parang yelo. Ano ito? Ang balita sa RIE hindi totoo, di ba? Sabihin mo sa akin, Ricardo, na mali ang lahat ng narinig ko, pakiusap ni Alana, ang luha ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang mga mata. Lumapit siya, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw, parang isang estatwa. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Ito ay totoo, Alana.
Ang mga salitang iyon ay parang patak ng lason, unti-unting kumalat sa kanyang ugat. Napakalamig ng kanyang boses. Paano? Paano mo nagawa sa akin ito? Lahat ng sinabi mo ang mga pangako mo. Ang kanyang boses ay nagpakita ng sakit. Mayroon akong sasabihin sa iyo, Ricardo. May kinalaman sa atin. Sa atin ni. Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal na para bang isang estranghero. Alana, kailangan kong gawin ito. Para sa ospital. Para sa aking pamilya. Ang reputasyon ng S.V. Judas ay nakataya. Hindi mo mauunawaan. Hindi mauunawaan, sumigaw si Alana, ang kanyang mga mata ay namula. Ang pag-ibig ba natin ay ganito lang kadaling itapon para sa reputasyon? Alam mo ba kung anong kapalit ng reputasyon na yan, Ricardo? Ang puso ko. Ang lahat-lahat. Lumakad siya papalapit, ang mga kamay ay umaabot sa kanya, naghahanap ng anumang senyales ng pagmamahal na dating naramdaman niya. Mangyaring sabihin mo sa akin na mahal mo pa rin ako, Ricardo. Sabihin mo lang at lalaban tayo sa lahat. Basta sabihin mo eh. Ngunit umurong si Ricardo, parang kinasusuklaman ang kanyang presensya. Kailangan mong kalimutan ako, Alana. Kalimutan mo ang lahat. Hindi na tayo maaaring magkaroon ng anumang kinalaman sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nawala ang anumang pag-asa. Siya ay tuluyang iniwan. Ang matatamis na alaala ay naging mapait na alaala. Ang mga pangako ay naging abo. Ang huling sulyap ni Ricardo sa kanya ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Alana, sakit. Pagsisisi. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang blanko, propesyonal na ekspresyon. Umalis ka na, Alana. Ito ang huling beses na magkikita tayo. Napanganga si Alana. Hindi siya makahinga. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Bumalik siya, nanginginig ang mga tuhod. Ricardo. Isang huling pagtatangka, isang huling pakiusap. Ngunit tinalikuran na siya ni Ricardo, bumalik sa kanyang bintana, nakatitig sa malayo. Napalingon si Alana at patakbong lumabas sa opisina. Hindi niya inalintana ang mga nagtatakang tingin ni Elrea Reyes o ng ibang empleyado. Ang kanyang mga paa ay nagsasagwan sa pasilyo, sa elevator, at palabas ng ospital. Ang kanyang dibdib ay masakit sa bawat paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Tumakbo siya ng tumakbo, walang patutunguhan, hanggang sa maubusan siya ng lakas. Bumagsak siya sa isang sulok ng sidewalk, sa gilid ng isang abalang kalsada sa Maynila. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tiyan. Ang kaganapan ay unti-unting nag-sink in. Siya ay mag-isa. Walang Ricardo. Walang kami. At dala-dala niya ang bunga ng pag-ibig na winasak ng isang pagtataksil na hindi niya maunawaan. Ang maliit na buhay sa loob niya ang tanging kumpanya niya. Paano? Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Anak ko, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa ingay ng trapiko. Anak ko, tayo lang. Nanatili si Ricardo Carding Ramirez na nakatalikod sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Rinig na rinig niya ang pagmamadaling paghakbang ni Alana palabas ng kanyang opisina. Ang bawat tunog ay parang basag na salamin na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang tuluyan nang nawala ang mga tunog ng kanyang pag-alis, dahan-dahan siyang lumingon. Walang Alana. Naiwan doon ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, ng kanyang kalungkutan. At sa sahig, sa tabi ng upuan na kinaupuan niya, ay isang maliit, basang marka. Luha. Ang kanyang luha. Umupo si Ricardo sa kanyang upuan, ang bigat ng mundo ay dumagan sa kanyang mga balikat. Isinandal niya ang kanyang likod at ipinikit ang kanyang mga mata. Muling nag-flashback ang mukha ni Alana, ang pagkabigla, ang sakit, ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ang pagkabaliw na halos makahawak siya rito, yakapin ito, at sabihin, hindi ko kayang gawin ito. Ngunit ginawa niya. Patawarin mo ako, Alana, bulong niya, ang kanyang boses ay nagaspang. Ang sakit na idinulot niya rito ay libo-libong beses na bumalik sa kanya, mas masakit, mas malalim. Kung may paraan lang para siya ang sumalo ng lahat ng pighati. Ang kanyang isip ay bumalik sa makapangyarihang mukha ni Gobernador Gregorio de la Vega. Ang pagtawa nito, ang malamig na pag-aalok, at ang hindi maikakailang banta.
Flashback. Nasa opisina siya ng gobernador, 1 linggo pa lang ang nakalipas. Ang hangin ay mabigat, puno ng cigar smoke at ang amoy ng kapangyarihan. Nakaupo si Gobernador de la Vega sa likod ng kanyang malaking lamesa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Ramirez, simula ng gobernador, napakahusay mo sa negosyo. Ang SV Judes ay isang institusyon. At malapit na tayong maging mga pamilya. Isang karangalan po, gobernador, sagot ni Ricardo, habang sinisikap na itago ang kanyang pagkadismaya. Alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Isang karangalan, patuloy ng gobernador, nagpahinga sa kanyang upuan. Kaya lang, mayroon akong naririnig mga usap-usapan. Tungkol sa isang yaya. Nurse. Sino ang kasama mo sa isang personal na relasyon? Nanlamig si Ricardo. Paano? Paano nalaman ng matanda? Wala po akong anumang personal na relasyon na makakaapekto sa aking posisyon, pilit niyang tugon, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ngumiti ang gobernador, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Kahit na ang yaya na yon ay mayroon ng regalo para sa'yo. Isang maliit na regalo na sa loob ng ilang buwan ay lalabas at sisirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang SV Judes. Ang iyong pamilya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Impossible. Paano? Napakaliit na bilog lang ang nakakaalam. Ni Alana ay hindi pa niya nasasabihan. Alam ko ang lahat, Ramirez, pagpapatuloy ng gobernador, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Alam ko na si Alana Cortez ay nagdadalang tao. At alam ko na ikaw ang ama. Imagine the scandal, Ramirez. Ang CEO ng isang prestihiyosong ospital na may lihim na anak sa isang hamak na nurse. Hindi lang iyan. Mayroon akong mga ebidensya ng mga katiwalian sa SV Judes na makapagpapabagsak sa iyong pamilya at makapagpasara sa ospital. Ilalagay ko ang lahat ng ito sa publiko kung hindi mo susundin ang aking gusto. Ang banta ay malinaw. Isang kasal. Sa anak niyang si Cassandra. Ang SV Judes na pinaghirapan ng kanyang angkan sa loob ng ilang henerasyon ay ipinapain. At higit sa lahat si Alana. At ang kanyang anak. Hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaan ang sinuman na saktan ang kanyang pamilya. Ano ang gusto mo? Tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kasal. Sa aking anak si Cassandra. Isang kasal na magiging malaking balita. Ikaw ay mananatiling siye, ngunit ang SV Judes ay magiging bahagi ng aming imperyo. At, syempre, hindi na kami makakarinig ng anumang tungkol sa iyong lihim na pamilya. Ang huling mga salita ng gobernador ay may malaking diin na nagpapahiwatig na may kakayahan itong saktan si Alana at ang bata. End of flashback. Bumalik si Ricardo sa kasalukuyan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang kanyang sarili. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo ang gobernador. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, kailangan kitang makausap. Ngayon na. Sa opisina ko. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan. Nakita niya agad ang pagod at ang matinding desisyon sa mukha ni Ricardo. Carding, anong nangyari? Nakita ko si Alana. Ano ang problema? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sit down, Marco, utos ni Ricardo, ang kanyang boses ay malalim. Mayroon akong sasabihin sa'yo. Kailangan mong marinig ang buong kwento. At kailangan mong tulungan ako. Sinimulan ni Ricardo ang pagpapaliwanag, ang bawat salita ay may bigat. Ang pagkakakulong niya sa posisyon. Ang pagbabanta ng gobernador. Ang katiwalian sa SV Judes na alam ng gobernador, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kaalaman ng gobernador tungkol sa pagbubuntis ni Alana. Kaya ko siyang labanan, Marco, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay naninigas. Ngunit kung gagawin ko yun ngayon, sa lantarang paraan, isasama niya si Alana. Ang ospital. Ang ating pamilya ay mawawala sa amin. Ang buhay ni Alana at ng aking anak ay nasa panganib. Natigilan si Marco. Anak? Carding, hindi mo sinabi. Hindi mahalaga yun ngayon, putol ni Ricardo. Ang mahalaga ay ang mailigtas sila. Kaya mayroon akong plano.
Isang masalimuot na plano. Kailangan nating magpakasal si Cassandra. Hahayaan ko siyang maniwala na nanalo siya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sisirain natin siya. Hahanap tayo ng mas maraming ebidensya. Kailangan nating gumawa ng isang expose na magpapabagsak sa kanya sa isang pampublikong paraan, sa paraang hindi niya magagamit ang sinuman bilang kalasad. Nakatitig si Marco sa kanya na parabang nagulat. Peking kasal. Carding, delikado ito. Paano kung magkamali ka? Paano kung magduda si Cassandra? Walang ibang paraan, mariing sagot ni Ricardo. Kailangan kong manalo sa kanyang tiwala, magkunwari na ako ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kailangan ko ng oras upang makahanap ng sapat na ebidensya. At habang ginagawa ko iyon, kailangan kong hanapin si Alana. Kailangan kong siguraduhin na siya ay ligtas. Na ang aking anak ay ligtas. Naglakad si Ricardo patungo sa kanyang drawer. Kinuha niya ang isang bagong journal, kulay itim at makapal. Ibinaba niya ito sa lamesa. Simula ngayon, sabi ni Ricardo, ito ang magiging blueprint ng aking plano. Ang Operation Regain Alana. Bawat hakbang, bawat panganib, bawat ebidensya. Lahat ng ito ay isusulat ko rito. Kailangan kong bumalik si Alana sa akin, Marco. At babawiin ko siya kasama ang ating anak. Ano man ang mangyari. Binuksan niya ang journal sa unang pahina. Kinuha niya ang kanyang panulat. Ang unang entry ay nakasulat sa isang matatag na sulat kamay, ngunit puno ng matinding sakit. Huling araw ng Marso. Ngayon ko sinaktan ang babaeng pinakamamahal ko. Ngayon ko siya tinaboy. Walang sinumang makakaunawa sa sakit na nararamdaman ko. Ngunit ito ang tanging paraan. Pinrotektahan ko sila. Ipinapangako ko sa iyo, Alana, sa aking sarili, at sa ating anak na hindi ko pa nakikita, na babawin kita. Ibabalik kita sa akin. Ito ay isang panata. Isang lihim na panata. Narinig ni Ricardo ang tunog ng notification sa kanyang telepono. Isang larawan ng isang magandang babae, si Alana, na nakangiti sa isang nakaraang pagdiriwang. Naramdaman niya ang matinding pananabik, pag-asa, at matinding pasakit. Tinitigan niya ang litrato, bumubulong, patawarin mo ako, Alana. Gagawin ko ito para sa atin. Babalik ka sa akin, pangako. Ang tunog ng umaandar na bus ang tanging musika sa tenga ni Alana. Tinalikuran niya ang magulong lungsod ng Maynila, ang bawat gusali ay tila isang malaking halimaw na sumisipsip sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang bagahe ay magaan, ngunit ang bigat ng kanyang puso ay napakabigat. Hindi niya ninais na umalis, ngunit wala na siyang matitirahan. Ang apartment na inuupahan niya ay hindi na niya kayang bayaran, at ang ospital ay ngayon na ang lugar ng kanyang pinakamalaking bangungot. Hahayaan niya ang kanyang sarili na umiyak sa simula. Hahayaan niyang dumaloy ang lahat ng luha, hanggang sa maubos ito, at wala nang matira kundi ang kapayapaan at pag-asa para sa bagong buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang bahagyang sipa sa kanyang tiyan. Napangiti siya sa kabila ng lahat ng sakit. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan upang lumaban. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa siksikang mga gusali, napalitan ito ng malawak na berdeng bukirin, malilinaw na ilog, at ang sariwang amoy ng hangin. Lumubog ang araw, at ang kalangitan ay nagkulay kahel at pula, parang isang malaking painting. Ang bawat tanawin ay parang nagmamakaawa sa kanyang puso na gumaan. Sa wakas, huminto ang bus sa isang maliit na bayan. Sinalubong siya ng sariwang hangin na may halong amoy ng asin at pinatuyong isda. Ito na ang Isla Serena. Nakita niya si Tita Belen, nakatayo sa labas ng terminal, nakangiti ng maluwag. Si Tita Belen, ang kapatid ng kanyang namayapang ina, ang tanging kamag-anak niya na malapit sa kanya, isang simpleng babae na nagtatanim ng gulay at nagtitinda ng mga paninda sa palengke. Ang pagkakita sa kanyang tiyahin ay parang isang mainit na yakap. Alana, aking anak, sigaw ni Tita Belen, agad siyang yakap ng mahigpit. Buti at nakarating ka ng ligtas. Niyakap din ni Alana ang kanyang tiyahin, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaligtasan. Hindi niya nasabi kay Tita Belen ang buong katotohanan ng kanyang pagbubuntis. Sinabi niya lamang na kailangan niyang lumayo sa Maynila at magsimula muli. Alam niyang mauunawaan siya ng kanyang tiyahin sa tamang panahon. Salamat po, tita, sa pagtanggap sa akin, bulong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig.
Ang bahay ni Tita Belen ay simple lang, kawayan at kahoy ang pangunahing materyal. Malaki ang bakuran, puno ng mga halaman at gulay. May isang maliit na duyan sa ilalim ng mangga. Malayo sa magagarang opisina ni Ricardo o sa mamahaling apartment niya. Dito, ang ingay ay ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga puno. Halika na, pagod ka na siguro, yaya ni Tita Belen. May niluto akong sinigang na isda. Paborito mo. Kinabukasan, nagsimulang maghanap ng trabaho si Alana. Hindi madali. Sa Maynila, madali lang siyang makahanap ng trabaho bilang nurse, ngunit dito sa probinsya, limitado ang mga oportunidad. Pumunta siya sa mga lokal na klinika, ngunit karamihan sa kanila ay sapat na ang kanilang tauhan, o kaya ay kailangan niya ng mas maraming karanasan sa komunidad. Miss, ang galing mo sa ospital, siguro. Pero dito, iba ang pamamalakad. Kailangan namin ng marunong magtiyaga sa simpleng trabaho, sabi ng isang matandang nurse sa isang maliit na klinika habang tinitignan ang kanyang resume. Sinubukan din niyang mag-apply sa isang maliit na butike, ngunit hindi rin siya natanggap. Ang kanyang tiyan, bagaman maliit pa, ay nagsisimula ng lumaki, at alam niya na ito ang dahilan ng pagtanggi ng mga tao. Ang mga matatanda sa probinsya ay may sariling paghusga. Alam mo, Alana, sa bahay ka na lang muna. Magpahinga ka, suhestyon ni Tita Belen na halatang nag-aalala. Ngunit hindi pwede. Mayroon siyang dapat ipaglaban. Isang buhay. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang simpleng kama, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak ay bahagyang sumipa. Anak ko, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako sa lahat ng gulo na nangyari. Pero ipinapangako ko sa iyo, paprotektahan kita. Hindi kita pababayaan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, kahit na ako lang mag-isa. Anak ko, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa ingay ng trapiko. Anak ko, tayo lang. Ang araw-araw ay naging isang pagsubok. Ang kanyang maliit na naipon ay mabilis na nauubos, at ang paghahanap ng trabaho ay tila walang patutunguhan. Tuwing umaga, lalabas siya, nagbabaka sakaling may mahanap na mapapasukan. Kung minsan, nadidinig niya ang bulungan ng mga tao. Ang isang dalaga mula Maynila, walang asawa, tila nagtatago. Hindi siya pinahahalagahan ng kanyang titulo bilang nurse sa malaking ospital. Ang mga tao rito ay simple, ang kanilang pamumuhay ay direkta. Ang tanging nakikita nila ay ang paglago ng kanyang tiyan, at iyon ay sapat na para sa kanila upang magkaroon ng sariling konklusyon. Isang hapon, umuwi si Alana na nakasandal sa pader, pagod na pagod. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, ngunit hindi niya maramdaman ang init. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-aalinlangan. Kaya ba niya ito? Kaya ba niyang mag-isa? Napaiyak siya ng tahimik. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niya. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na naghihirap. Napansin ni Tita Belen ang kanyang kalungkutan. Lumapit ito at hinimas ang likod ni Alana. Huwag kang mag-alala, Alana. May awa ang Diyos. May plano siya. Pero tita, paano? Wala akong mahanap na trabaho. Paano ko bubuhayin ang anak ko? May narinig ako, sabi ni Tita Belen, si Mang Tonyo, ang matanda sa kabilang baryo, kailangan ng taga-alaga. Matanda na siya at malulungkutin. Hindi kailangan ng malaking edukasyon, basta may puso ka at tiyaga. Nagtanghalian si Alana, at kasama si Tita Belen, nilakad nila ang bayan patungo sa bahay ni Mang Tonyo. Ang bahay ay luma at may kalumaan, ngunit malinis. Sinalubong sila ng anak ni Mang Tonyo, si Elena, isang babaeng may malambing na tinig at nakakaintindi ng sitwasyon ni Alana. Kailangan lang po namin ng makakasama niya, Alana, sabi ni Elena, na ang mga mata ay nakatitig sa tiyan ni Alana. Kahit ilang oras lang sa isang araw, para may kasama siya, may makakwentuhan. Hindi po kami tumitingin sa katayuan, basta may malasakit sa matanda. Nag-aalangan si Alana. Mula sa pagiging nurse sa isang prestihiyosong ospital, ngayon ay magiging caregiver siya. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mang Tonyo, isang matanda na may malalim na kunot sa noo at malungkot na mga mata, naramdaman niya ang tawag. Ito ang kailangan niya. Isang trabaho, kahit maliit, na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Opo, Elena. Handang-handa po ako. Kaya ko pong mag-alaga, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay matatag. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay.
Araw-araw, ilang oras siyang mananatili kay Mang Tonyo. Nagbabasa siya ng libro para rito, nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa nakaraan, naghahanda ng pagkain, at inaasikaso ang mga pangangailangan nito. Kahit simple, ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng layunin. Ang kanyang kinikita ay sapat para sa kanilang araw-araw na pangangailangan at para sa kanyang prenatal check-up sa maliit na klinika sa bayan. Sa mga gabing hindi siya makatulog, kinakausap niya ang kanyang anak, sinasabi ang lahat ng kanyang pangarap. Magiging malakas ka, anak. Magiging matapang ka. At magiging masaya tayo, bulong niya sa kanyang tiyan habang dinadama ang bawat sipa. Ang bawat sipa ay tila pangako ng kanyang anak na ipagpapatuloy nila ang laban. Unti-unting nakasanayan ni Alana ang tahimik at simpleng buhay sa Isla Serena. Nakilala niya ang ilang kapitbahay, natutong magtanim ng gulay, at naging pamilyar sa mga tunog ng dagat. Ang sariwang hangin at ang payak na pamumuhay ay unti-unting nagpagaling sa kanyang sugatan na puso. Hindi na siya umiiyak gabi-gabi. Ang sakit ay naging isang bahagi ng nakaraan, isang aral na kailangan niyang isaisip. Ngunit may mga araw na hindi niya maiwasan na maisip si Ricardo. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang boses. Ang sakit ay nagpaparamdam. Ngunit palagi niya itong isinasantabi, ipinapaalala sa kanyang sarili ang kanyang pagtataksil. Siya ay naniniwala na si Ricardo ay pinili ang kayamanan at kapangyarihan higit sa kanilang pag-ibig. At sa bawat paglipas ng araw, lalo siyang naging matatag sa paniniwalang iyon. Isang mainit na hapon, habang si Alana ay bumibili ng mga gulay sa palengke kasama si Tita Belen, napansin nila ang isang maliit na grupo ng mga tao na nagtitipon sa harap ng isang tindahan. May isang lumang telebisyon na nakasabit sa labas at doon nakikita ang balita. Ang kasal ng taon. Ricardo Ramirez at Cassandra de la Vega. Sigaw ng reporter sa RIE. Napatigil si Alana. Kumalabog ang kanyang puso. Pamilyar ang mukha. Pamilyar ang pangalan. Biglang bumulaga sa screen ang isang malaking larawan. Si Ricardo Ramirez, nakangiti, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Cassandra de la Vega. Ang kanilang mga ngiti ay maliwanag, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan. O iyon ang akala niya. Ang larawan ay kinuha sa isang mamahaling venue na puno ng mga bulaklak at ilaw. Nanlamig ang dugo ni Alana. Bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigla mula sa araw na yon. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tinalikuran niya ang telebisyon, ngunit huli na. Ang mga larawan ay nakatatak na sa kanyang isip. Alana, ayos ka lang ba? Tanong ni Tita Belen, na napansin ang pagbabago sa kulay ng kanyang mukha. Hindi nakasagot si Alana. Tiningnan niya ang kanyang tiyan, kung saan doon lumalaki ang kanyang anak. Ang anak na iniwan ng lalaking nakangiti sa telebisyon. Ang anak na buong puso niyang ipinangakong poprotektahan. Ang tahimik na buhay na sinimulan niya sa Isla Serena ay biglang nabalutan ng anino ng nakaraan. Ang pagtakas niya ay tila hindi sapat. Ang sakit ay nandyan pa rin. Ang kanyang puso ay naniniwala na tuluyan na siyang binitawan ni Ricardo. Tumalikod siya, hinila ang kanyang tiyahin, at nagmamadaling umalis sa palengke. Ang tunog ng boses ng reporter na nagpapahayag ng nalalapit na kasal ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang balita ay isang malakas na paalala ng kanyang nakaraan. Hindi nga pala siya nakatakas. Ang nakaraan ay patuloy na hahabol sa kanya. Ang tunog ng tinidor na tumatama sa porselana ay tanging naririnig sa malaking dining room ng pamilya de la Vega. Bawat tunog ay parang suntok sa tenga ni Ricardo Carding Ramirez. Nakaupo siya sa gitna ng hapag, sa pagitan ni Gobernador Gregorio de la Vega at ng kanyang e-fiance, si Cassandra Sandy de la Vega. Ang silid ay puno ng mamahaling kagamitan, ngunit ang hangin ay mabigat, halos nakakasakal. Ricardo, aking mahal, subukan mo itong lobster thermidor, sabi ni Sandy, ang kanyang boses ay matamis ngunit may kakaibang pagmamayari. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo, ang kanyang mga kuko ay bahagyang kumapit sa balat nito. Nagawa pa niyang ngumiti, isang pilit na ngiti na halos hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isip ni Ricardo, ang ngiti na iyon ay parang lason. Masarap, Sandy, pilit na tugon ni Ricardo, kahit halos hindi niya mailunok ang kanyang pagkain. Ang kanyang isip ay lumilipad, bumabalik sa mukha ni Alana, sa sakit sa mga mata nito. Bawat segundo na nasa tabi niya si Sandy ay isang paalala ng pagtataksil na pilit niyang ginagawa. Masarap nga, iho, dagdag ni Gobernador de la Vega,
na nakatitig sa kanya ng may mapanuksong tingin. Kaya nga kailangan mong siguruhin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na makakasira sa lasa ng ating pamilya. Direktang banta. Hindi kailangan ng gobernador na direktang banggitin ang pangalan ni Alana. Alam ni Ricardo kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay paalala ng kanyang obligasyon, ng kanyang pagkakabilanggo. Ang kanyang pakiramdam ay parang nakakulong sa isang ginintuang hawla, pinapanood ng mga mata ng buwaya. Siyempre po, gobernador, sagot ni Ricardo, habang sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Ang kapakanan ng SD Judes at ng aking pamilya ay aking prioridad. Ngumiti ang gobernador, ang ngiting iyon na laging nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dominante. Mahusay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga huling detalye ng kasal. Ang theme, ang guest list, ang media coverage. Gusto kong siguruhin na ito ang magiging kasal ng taon. Isang simbolo ng ating pagkakaisa. Tumango si Ricardo habang sinisikap na pigilin ang kanyang sarili na umirap. Bawat detalye ng kasal na ito ay isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pagmamahalan, kundi sa kapangyarihan at kasakiman. Ang kasal na ito ay ang kanyang sakripisyo. Kinabukasan, nasa opisina si Ricardo, ang mga papeles ay nakakalat sa kanyang lamesa. Hindi niya matuunan ng pansin ang trabaho. Patuloy siyang inuusig ng mukha ni Alana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. May update ka na ba sa pinapahanap ko? Hirap Carding, sagot ni Marco sa kabilang linya, halatang pagod din, para siyang naglaho na parang bula. Walang baka sa kahit anong hospital record, sa kanyang mga lumang address, sa kanyang mga social media account. Maging ang tiyahin niya sa probinsya, walang mahanap na impormasyon tungkol sa kanya sa Isla Serena. Napakadelikado ng sitwasyon, at alam mo kung gaano sila kakapal sa pagtatago ng impormasyon. Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Ang bawat negatibong balita ay nagpapataas ng kanyang pagkabahala. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung hindi niya siya mahanap? Hanapin mo siya, Marco. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya nakikita, matigas na sabi ni Ricardo. At ang planong expose laban sa gobernador. Kumusta na ang ebidensya? Unti-unti nating nabubuo, Carding. Malapit na tayong makahanap ng sapat na ebidensya para ibagsak siya, pero kailangan pa natin ng masolidong pruweba para hindi na siya makabangon pa. Kailangan nating maging maingat. Kung may maliit lang na detalye na mabuking, baka mapabilis ang galaw ng gobernador. Kailangan nating magmadali, Marco. Hindi ko kayang magtagal sa ganitong sitwasyon. Hapon na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Pinauwi ni Ricardo si Marco. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina, ang ingay ng lungsod ay mahina na lang naririnig. Kinuha niya ang kanyang itim na journal, ang E-Operation, Regain Alana Diary. Binuksan niya ang isang pahina. Sumulat siya, ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Huling araw ng Abril. Isang buwan na simula nang masaktan ko siya. Isang buwan na ang lumipas na hindi ko alam kung nasaan siya. Ang bawat araw ay isang pagdurusa. Si Sandy ay lalong nagiging demanding. Ang gobernador ay lalong nagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi ako susuko. Ang aking plano ay nagsisimula pa lang. Ang bawat pilit na ngiti ko kay Cassandra ay isang pagbalatayo. Ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay para sa iyo, Alana. At para sa ating anak. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging matalino. Hindi ko alam kung kailan at paano kita muling makikita. Ngunit sa bawat paghinga ko, ipinapangako ko, babawin kita. Binasa niya ang mga lumang entries, ang kanyang mga pangako, ang kanyang sakit. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang locket, na naglalaman ng maliit na larawan ni Alana. Habang nagbabasa, naalala niya ang isang lumang kwento na naikwento ni Alana noong minsan silang magkausap. Isang simple, maliit na klinika sa Isla Serena kung saan nagtatrabaho ang kanyang tita Belen bilang isang midwife. Hindi niya ito gaanong pinansin noon, isa lang itong maliit na detalye sa buhay ni Alana. Ngunit ngayon, ito ay sumilaw sa kanyang isip. Isla Serena. Isang malaking probinsya, ngunit kung mayroong isang maliit na klinika doon, at kung doon nagtatrabaho ang tiyahin ni Alana, malaki ang posibilidad na doon siya pupunta. Ito ay isang mahinang link, isang kakaibang piraso ng impormasyon na halos hindi kapansin-pansin. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono.
Binuksan niya ang isang lumang spreadsheet na naglalaman ng mga detalye ng pamilya ng lahat ng empleyado ng SC Judas na kinolekta para sa insurance purposes. Pinihit niya ito. Hinanap ang pangalan ni Alana Cortez. At sa ilalim ng key emergency contact, nakita niya ang pangalan, Belen Corpus. Address, Barrio Silangan, Isla Serena. Isang matalim na paghinto ang naramdaman ni Ricardo. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib na matagal nang hindi niya naramdaman. Nakatitig siya sa address. Isla Serena. Barrio Silangan. Ang klinika. Maaaring hindi lang iyon isang kuro-kuro. Narito ka pala, Alana, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, ngunit may kalakip na matinding determinasyon. Malapit na. Narinig ni Alana ang tunog ng pag-iyak ng sanggol. Hindi pa yon ang kanyang anak, kundi ang batang isinilang sa kabilang silid sa maliit na klinika sa Isla Serena. Napahinga siya ng malalim, pilit kinakalma ang kanyang sarili. Ang pagpipiloto ng isang buhay sa mundo ay hindi biro, kahit pa ilang beses niya itong nakita bilang isang nurse. Ngayon, siya ang nasa posisyon ng naghihintay. Lumipas ang mga oras, puno ng paghihirap at pag-asa. Ang bawat pagkontra ng kanyang tiyan ay nagdadala ng masidhing sakit, ngunit may kaakibat din itong pangako. Si Tita Belen ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, nagbibigay ng lakas at pagdarasal. Kaya mo yan, Alana. Malapit na. Lakasan mo ang loob mo, bulong ni Tita Belen, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. At pagkatapos, sa isang huling pagtulak, dumating ang sandali. Ang mainit na katawan. Ang unang iyak. Isang matamis na musika na nagpatahimik sa lahat ng sakit at pagdurusa. Babae po, Alana. Isang malusog na sanggol na babae, sabi ng midwife, habang ibinabalot ang sanggol sa puting kumot at inilapag sa kanyang dibdib. Napakasarap sa pakiramdam. Ang munting nilalang na yon, maliit at inosente, ay ang bunga ng kanyang pag-ibig, ng kanyang sakit, ng kanyang sakripisyo. Naramdaman niya ang luha na umagos sa kanyang mga pisngi, ngunit ngayon ay luha ng labis na kagalakan. Wala nang Ricardo. Wala nang ibang tao. Sila lang, mag-ina. Bella, bulong niya, ang kanyang boses ay nagaspang sa pagod at emosyon. Bella ang pangalan mo, aking anak. Ang unang ilang buwan kasama si Bella ay puro pagbabago. Mula sa pagiging isang dalagang malaya, naging isang ganap na ina si Alana. Araw-araw, sinisikap niyang matuto. Ang pagpapalit ng diaper, pagpapakain, pagpapatulog. Bawat ngiti ni Bella, bawat galaw nito, ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Ang trabaho niya bilang caregiver ni Mang Tonyo ay sapat para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Ngunit unti-unting may kakaibang pakiramdam na bumalot kay Alana. Maliit lang sa simula, halos hindi niya pinapansin. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke, dala-dala si Bella sa isang baby carrier, nakita niya ang isang itim na tzii na dahan-dahang dumaan. Hindi iyon karaniwan sa Isla Serena. Pamilyar ang disenyo nito, halos kapareho ng sasakyan na ginagamit ni Ricardo sa Maynila. Napatigil siya, kinabahan. Nagpatuloy ang SE, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili. Nako, Alana, baka nag-isip ka lang ng kung ano-ano. Normal yan sa mga bagong ina, sabi ni Tita Belen, nang ikwento niya ang insidente. Kagagawa ng stress yan. Sinubukan ni Alana na maniwala sa kanyang tiyahin. Ngunit ang mga insidente ay nagpatuloy. Isang umaga, nang lumabas siya ng bahay, may nakita siyang isang maliit na kahon sa tapat ng pinto. Sa loob nito ay isang hanay ng mamahaling baby clothes, kulay rosas at puti, napakaganda. Walang pangalan. Walang anumang card. Sino ang magbibigay ng ganito kamahal na regalo sa kanya sa Isla Serena, kung saan wala siyang kakilalang mayaman? Napatingin siya sa paligid. Ang kalye ay tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga ibon. Walang bakas ng sinuman. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Sa mga sumunod na linggo, patuloy niyang nararamdaman na may nagmamasid sa kanya. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin habang nasa palengke. Isang mabilis na sulyap ng isang mukha sa likod ng tindahan habang naglalakad sila sa simbahan. Kapag lumingon siya, wala naman. Walang sinuman. Ginawa niya ang lahat para baliwalain ang mga ito. Postpartum anxiety, Alana. Iyan lang iyon. Malayo ka na sa Maynila. Ligtas ka na rito.
Ngunit ang bawat pangyayari ay nagdaragdag sa kanyang pagdududa. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi lamang galing sa hangin. Isang gabi, nagising si Bella na may mataas na lagnat. Nanginginig ang kanyang munting katawan. Iyak siya ng iyak. Napakabilis ng tibok ng puso ni Alana. Ang kanyang kaalaman bilang nurse ay nagpapasigaw sa kanya ng panganib. Tita, si Bella. Kailangan niya ng doktor, sigaw ni Alana habang pilit kinakalma ang kanyang sarili. Nagmamadali silang lumabas ng bahay, papunta sa pinakamalapit na klinika. Mahaba ang pila. Naghintay sila ng matagal. Ang pera ni Alana ay halos wala na. Ang kanyang kinikita kay Mang Tonyo ay sapat lang para sa araw-araw na gastos, ngunit ang gamot at konsultasyon ay biglang pasakit sa kanyang pinansyal. Miss, kailangan po ng ilang tests. Mataas ang lagnat ng bata, sabi ng nurse sa kanya. Napapakapit si Alana sa kanyang bag, iniisip kung saan siya kukuha ng pera. Ang kanyang pagiging mag-isa ay lalong nagpapahirap sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat. Habang nagmamadali si Alana na dalhin si Bella sa loob ng klinika, dahil sa pag-aalala at sa pagmamadali, hindi niya napansin ang taong papalabas. Bugsh! Isang malakas na pagkabunggo. Bumagsak ang maliit na bag ni Alana. Nagkalat ang laman nito. Oh, sorry po, miss, sabi ng isang boses, at lumuhod upang pulutin ang kanyang gamit. Tumingin si Alana sa taong bumunggo sa kanya. Isang lalaking nakasalamin, nakasuot ng simpleng polo, ngunit pamilyar ang kanyang mukha. Pamilyar ang kanyang tindig. Sa isang iglap, nag-flashback sa isip ni Alana ang mga boardroom sa The Judas, ang mga kumperensya, at ang mga pagpupulong kasama si Ricardo. Siya si Kim Torres, isang senior manager sa departamento ng marketing sa The Judas. Kilala niya ito. Kilala rin nito si Alana. Nagkatinginan sila. Ang mata ni Emmer Torres ay nagpakita ng mabilis na pagkabigla, pagkatapos ay agad itong nagbago. May kakaibang kaba ang naramdaman ni Alana. Bakit narito si Emmer Torres sa Isla Serena? Hindi nagtagal, mabilis itong tumayo, iniwan ang mga gamit ni Alana na halos hindi pa napupulot. Paumanhin po, mabilis nitong sabi, at mabilis na lumabas ng klinika, hindi na lumingon. Naiwan si Alana na nakatayo, nanginginig, hawak ang kanyang bag, hindi siya nagkamali. Hindi siya nag-iisa. Mayroong koneksyon. Ang mga anino na naramdaman niya ay hindi lamang imahinasyon. Ang pagtakas niya ay hindi sapat. Ang tanong ay, sino ang naghahanap sa kanya? At bakit? Ang opisina ni Ricardo Carding Ramirez ay maliwanag pa rin sa kabila ng paglubog ng araw. Nakakalat sa kanyang malaking lamesa ang mga papeles, graph, at mga kopya ng bank statement. Sa tabi niya, si Marco, ang kanyang abogado, ay seryosong nakatitig sa bawat dokumento. Narito ang lahat, Carding, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay mabigat. Ang mga ghost projects, ang inflated budgets, ang mga bank accounts sa labas ng bansa. Ang lahat ay direktang nakaturo kay Gobernador de la Vega. Malakas na ang ating kaso. Binasa ni Ricardo ang bawat linya, ang kanyang mga mata ay nanininas. Ito ang pinaghirapan niya sa loob ng ilang buwan, ang bawat lihim na pagpupulong, ang bawat peligro. Ang ebidensya ay napakatibay na. Ang timing na lang ang kailangan nating siguruhin, Marco, tugon ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag. Sa mismong kasal. Kailangang doon natin siya pabagsakin. Kapag nandoon ang lahat ng media, ang lahat ng taong kanyang inimpluwensyahan, hindi siya makakatakas. Napabuntong hininga si Marco. Pero Carding, mapanganib ito. Kung mabibigo tayo, mas malaki ang balik sayo. At sa Judas. Pati na rin kay Alana ni. Napahinto si Ricardo. Ang pangalan ni Alana. Kahit nasa gitna ng matinding tensyon, ang pangalan nito ay nagpaparamdam ng kirot sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Marco, pilit niyang ngiti. Sinigurado ko na walang kabakabang impormasyon na mag-ugnay sa kanya sa akin sa mga papeles na ito. Sa mata ng publiko, isa lang akong biktima ng gobernador. Kapag bumagsak siya, malaya na tayong lahat. Sa sandaling iyon, kumatok ang kanyang sekretarya at pumasok, hawak ang isang maliit na brown envelope. Ramirez, may naghatid po nito. Walang pangalan ng sender. Kinuha ni Ricardo ang sobre, nagtataka. Anonymous. Sa ganitong panahon? Binuksan niya ito.
Sa loob ay isang litrato. Nanlamig ang dugo ni Ricardo. Isang litrato ni Alana. Nakangiti. Hawak ang isang sanggol sa kanyang bisig. Sa background, isang abalang palengke sa probinsya. Ang sanggol ay maliit pa, ngunit may malalaking mata. At sa ilalim ng litrato, nakasulat ang petsa, Hulyo 15, 20 era. Ilang araw pa lang ang nakalipas. At ang lokasyon, Isla Serena. Bumagsak ang mundo ni Ricardo. Hindi niya na napansin si Marco na nagtatakang nakatitig sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ito totoo. Ngunit totoo ito. Ang sanggol. Ang kanyang anak. Ang gobernador. Nalaman na niya. Nalaman na niya ang tungkol kay Bella. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang jacket at nagmamadaling lumabas. Marco, bantayan mo ang mga papeles na yan. May kailangan akong tapusin. Ngayon na, utos niya, bago tuluyang tumakbo palabas. Agad siyang nagtungo sa mansyon ng mga De La Vega. Walang kaabog-abog siyang pumasok sa opisina ng gobernador. Nandoon ito, nakaupo sa likod ng kanyang mesa, kalmado, tila naghihintay sa kanya. Gobernador, mariing sabi ni Ricardo, at inihagis ang litrato sa mesa. Tinitigan ng gobernador ang litrato, at pagkatapos ay ngumiti, ang ngiting iyon na puno ng panunukso. Naku, Ramirez. Ang bilis mo namang nakakuha ng balita. O ng litrato. Napakagandang bata. Mukhang mana sa ina. Naramdaman ni Ricardo ang matinding pagliyab ng galit sa kanyang kalooban. Alam mo ang lahat simula pa noon, hindi ba? Kaya mo ako pinilit sa pekeng kasal na ito. Para ilagay sila sa panganib. Tumawa ang gobernador, isang malalim, nakakapangilabot na tawa. Alam ko. Ano sa tingin mo? Ang isang gobernador na tulad ko ay hindi ba magiging handa sa lahat ng bagay? Laging may backup plan. Kaya nga nakatitiyak ako na susundin mo ang aking gusto. Kung hindi mo itutuloy ang kasal, at kung may mangyari sa aking anak, well alam mo kung anong mangyayari sa si Judas. At alam mo kung anong mangyayari sa iyong munting pamilya sa probinsya. Ang banta ay malinaw. Matatalim ang mga mata ng gobernador. Walang takot. Walang awa. Huwag mong subukan, pagbabanta ni Ricardo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Huwag mong saktan ang anak ko. At si Alana. Oh, Ramirez, bakit ka nagagalit, sagot ng gobernador, na para bang naglalaro lamang. Basta't sumunod ka. Magpakasal ka kay Cassandra. At mananatiling ligtas ang iyong munting lihim. Pero kung magkamali ka ng hakbang isipin mo na lang ang mangyayari sa inosenteng batang iyan. Umalinggaw sa isip ni Ricardo ang bawat salita ng gobernador. Ang litrato ni Bella, inosente at walang kamalay-malay. Ito ang all is lost moment para sa kanya. Ang planong baliktarin ang gobernador sa kasal ay mas delikado na ngayon. Ang buhay ni Bella ay nakataya. Ngunit ang galit na naramdaman niya ay nagbigay din sa kanya ng bagong lakas. Isang matinding determinasyon. Hindi ka mananalo, gobernador, mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay malalim. Hindi mo kami masisira. Babagsak ka. At magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang kanyang galit. Tinalikuran niya ang gobernador na patuloy pa ring nakangiti. Umuwi si Ricardo sa kanyang opisina. Dito, sa tahimik na silid, kinuha niya ang kanyang itim na journal. Binuksan niya ito sa isang bagong pahina. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Unang linggo ng Hulyo. Siya ay naroon. Si Bella. Ang aking anak na babae. Alam na ng gobernador ang lahat. Ginagamit niya ito laban sa akin. Ang peking kasal na ito ay hindi na lang para sa si Judas, kundi para sa buhay ni Bella. Isang malaking taya. Lahat ay nakasalalay sa isang araw. Hindi ako bibitaw. Hindi ako magpapatalo. Hindi ko hahayaan na masaktan ang aking pamilya. Ipinapangako ko sa iyo, Alana, sa ating anak, at sa aking sarili, na gagawin ko ang lahat para ibagsak ang halimaw na ito. Ito ang huling laban. At mananalo tayo. Nakatitig si Ricardo sa inosenteng mukha ni Bella sa litrato, mahigpit na hawak ang kanyang journal.
Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at takot. Hindi kanya makukuha, anak. Hinding-hindi. Sa sandaling iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Si Gabriel Reyes. Hawak niya ang isang engranding imbitasyon, kulay ginto at ivory, at may ribbons. Ito ang opisyal na imbitasyon sa kasal. Ramirez, dumating na po ang mga imbitasyon, sabi ni Elra Reyes, ang kanyang boses ay masigla. Napakaganda po. Kinuha ni Ricardo ang imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa naka-emboss na pangalan, Ricardo Ramirez at Emma Cassandra de la Vega. Ito ang simula. Ang simula ng kanyang huling taya. Nagmamadali si Alana sa paglalakad sa palengke ng Isla Serena. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na hawak si Bella, na nakabalot sa isang kumot, habang ang kanan ay kagat-kagat niya ang kanyang labi. Ang lagnat ni Bella ay nagbabalik, mas mataas kaysa noong nakaraang linggo, at ang pera niya ay paubos na. Kailangan niya ng gamot na hindi abot kaya sa lokal na botika. Habang naglalakad, huminto siya sa harap ng isang tindahan ng gulay. Hindi para bumili, kundi para magpahinga saglit. Doon niya nakita ang isang tumpok ng mga magazine na nakalagay sa tabi ng isang basket ng kamatis. Ang kanilang mga pabalat ay kumikinang sa sikat ng araw. Isang partikular na magazine ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang ulo ng balita ay nakasulat sa malalaking letra, Danny kasal ng taon. At sa gitna ng pabalat, isang malaking larawan. Si Ricardo Ramirez nakangiti. At sa kanyang tabi, si Cassandra de la Vega, nakakapit sa kanyang braso, ang mukha ay umaapaw sa kadalakan. Pareho silang nakangiti. Ang ngiti ni Ricardo ay malawak, halos nakalalason. Masaya siyang tignan. Masyadong masaya. Nanlamig si Alana. Bumalik ang lahat ng sakit, ang pagkabigla, ang kirot sa kanyang dibdib mula sa araw na bumagsak ang mundo niya. Ang balitang nakita niya sa telebisyon noon ay kumpirmado na. At ngayon, ipinagmamalaki pa sa magazine. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang huling pag-asa na baka mayroong ibang dahilan, na nagkamali lang siya, ay tuluyang naglaho. Isang kasinungalingan. Lahat ng pangako ni Ricardo. Isang laro lang pala. Pinili niya ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang magandang reputasyon, kaysa sa kanila. Ang traidor, bulong ni Alana, ang kanyang boses ay puno ng puot, na may kasamang matinding pighati. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagprotesta, pakiramdam ay muli siyang dinurog. Wala na. Wala na silang dalawa. Ang lalaking minahal niya ay isa ng estranghero, nakangiti sa ibang babae, habang siya ay naghihirap, nag-aalaga ng kanilang anak. Mas lalong humikbi si Bella sa kanyang bisig, na para bang naramdaman ang matinding emosyon ng kanyang ina. Hinigpitan ni Alana ang yakap sa kanyang anak, pilit pinapawi ang sariling galit para kay Bella. Alana, ayos ka lang ba? Tanong ni Tita Belen, na kinuha ang magazine at tiningnan ang litrato. Naging malungkot din ang mukha nito. Naku, bakit pa kasi lumabas yan? Kalimutan mo na siya, Alana. Ngunit paano niya kakalimutan? Paano niya kakalimutan ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay, at pagkatapos ay iniwan silang dalawa? Ang galit at sakit ay naghalo-halo sa kanyang kalooban. Ito ang laso na siyang unti-unting sisira sa kanya. Kalimutan, tita, umiyak si Alana, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Paano ko kakalimutan ang halimaw na yan, habang ang anak ko ay nilalagnat at hindi ko alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot? Tignan mo siya, tita. Masaya siya. Samantalang ako, naghihirap para lang mabuhay ang anak namin. Ang katotohanan ay masakit. Ang kanyang maliit na kita mula kay Mang Tonyo ay hindi sapat. Ang lagnat ni Bella ay nagpapakita ng kanyang pagiging vulnerable. Ang pera ay nagiging malaking problema. Hindi sapat ang pambili ng gamot, ang pampers, ang gatas. Kung may darating pang mas malaking problema, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng tulong. Sinubukan ni Tita Belen na yakapin si Alana, ngunit lumayo siya. Ang kanyang galit ay mas matindi kaysa sa kanyang kalungkutan ngayon. Napakawalang puso niya, bulong ni Alana, habang pilit kinakalma ang kanyang sarili. Paano niya nagawa ito? Matapos ang lahat? Matapos ang anak namin? Bumalik sila sa bahay, ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Hindi na kinausap ni Alana si Tita Belen. Ang kanyang isip ay nagmamadali, naghahanap ng solusyon. Para kay Bella. Gabi na, at si Bella ay mahimbing na natutulog, ngunit ang lagnat ay naroon pa rin.
Umupo si Alana sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kanyang munting kamay. Ang kanilang bahay ay tahimik, ang tanging naririnig niya ay ang pagaspas ng hangin sa labas at ang paghinga ni Bella. Hindi pwede. Hindi pwede na ganoon na lang sila. Hindi pwede na magdurusa ang kanyang anak dahil sa pagiging walang puso ng ama nito. Nagsimulang mag-isip si Alana. Ano ang kaya niyang gawin? Bumalik sa Maynila. Harapin si Ricardo. Magmakaawa. Ang ideya pa lang ay nakapagpapangilabot na. Ang kanyang pride ay hindi papayag. Ngunit para kay Bella, gagawin niya ang lahat. May isang lumang kaibigan si Alana sa Maynila, si Lika, na dating kasamahan niya sa ospital. Posibleng matulungan siya ni Lika na makahanap ng trabaho. O kaya ay malaman ang mga detalye tungkol kay Ricardo. Ang pagbabalik sa Maynila ay magpapaharap sa kanyang mga takot, ngunit ito lang ang tanging paraan upang bigyan ng mas magandang buhay si Bella. Napakagatlabi si Alana. Mahirap. Napakahirap. Pero kailangan niyang maging matapang. Kinabukasan, habang si Tita Belen ay abala sa kanyang mga paninda, nagtungo si Alana sa maliit na terminal ng bus. Nagtanong siya sa ticket booth. Magkano po ang tiket papuntang Manila? Ang kahera ay tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang tiyan na malaki na. 1,500, ma'am. Diretso na po yan. Ngayon po ba? Napakagatlabi si Alana. Kinuha niya ang kanyang maliit na supot ng pera. Halos ang lahat ng kanyang natitira. Ngunit ito ang tanging pag-asa niya. Para kay Bella. Opo, mariing sabi ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayon na po. Inabot niya ang pera. Kinuha ang tiket. Isang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang pag-asa, pagdududa, at ang matinding pangangailangan na lumaban. Mahigpit na hinawakan ni Alana si Bella, na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng luha. Patawarin mo ako, pero kailangan kong gawin ito para sa'yo. Nakatitig siya sa tiket, ang kanyang mga mata ay naninginas. Mayroong isang seryosong determinasyon na tumigas sa kanyang mukha. Wala nang pag-urong. Babalik siya. Para kay Bella, haharapin niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Haharapin niya ang lalaking sumira sa kanya. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng kanyang opisina ay tanging naririnig ni Ricardo Carding Ramirez. 5 araw na lang bago ang kasal. 5 araw na lang bago ang araw na magpapasya sa lahat. Ang presyon ay malaki, mabigat. Naramdaman niya ang bawat butil ng stress sa kanyang mga balikat. Nasa harapan niya si Marco, nakatitig sa projector screen. Nasa screen ang detalyadong presentasyon ng lahat ng ebidensya laban kay Gobernador Gregorio de la Vega. Ang bawat slide ay maingat na inihanda, ang bawat datos ay napatunayan. Sinisigurado ko na ang lahat ng media outlet ay may kopya ng expose na ito, Carding, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. At sa sandaling ipahayag mo ang katotohanan, ito ay ipapalabas sa lahat ng channels. Hindi siya makakatakas. Napahinga ng malalim si Ricardo. Ang timing ang pinakamahalaga, Marco. Kailangang perpekto. Sa mismong pagpapalitan ng vows. Para wala siyang pagkakataon na mag-react. Para malantad siya sa lahat. Napakunot ang noo ni Marco. Carding, seryoso ka ba? Mapanganib ito. Napakadelikado. Kung magkamali tayo ng hakbang o kung may masamang mangyari, hindi ko alam kung paano mo ito malalampasan. Ang gobernador ay may koneksyon. Kayang-kaya kanyang pabagsakin ng tuluyan. Maging ang buhay mo ay posibleng malagay sa panganib. Nakasugal na ako, Marco, matigas na sagot ni Ricardo. Wala nang atrasan. Kung hindi ko gagawin ito, patuloy na magiging bihag ang S. Judas. At mas mahalaga, patuloy na mapanganib ang buhay ni Alana at ni Bella. Hindi ako papayag. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Cassandra Sandy de la Vega, nakangiti, may dalang kape. Ang kanyang mata ay kumikinang sa tuwa. Aking mahal, masigla niyang sabi, at lumapit kay Ricardo, niyakap ito ng mahigpit. Abala ka pa rin sa huling araw bago ang ating kasal. Oh, Ricardo, hindi ko na mahintay. Pinaplano ko na ang ating honeymoon sa Maldives. Napakagandang lugar. Tayo lang dalawa. Pilit na ngumiti si Ricardo, ang kanyang tiyan ay parang nasusuka.
Ang bawat lambing ni Sandy ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Ang pag-iisip na makasama si Sandy sa isang lugar na tahimik, kung saan siya ay mapipilitan na magkunwari pa, ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagkadismaya. Excited ako, Sandy, pilit niyang sabi. Pero may kailangan lang kaming ayusin ni Marco. Naintindihan ni Marco ang senyales. Tumayo siya at nagpaalam, iniwan ang dalawa. Ricardo, alam mo ba, sabi ni Sandy, habang hinahawakan ang kanyang pisngi, napakarami nating magagawa para sa St. Jude's kapag kasal na tayo. Ang impluwensya ng aking ama, ang aking mga contacts magiging pinakamalaking ospital sa bansa ang St. Jude's. Tinitigan siya ni Ricardo. Ang kanyang kasakiman. Ang kanyang pagiging walang pakialam sa tunay na kalagayan ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Sandy, sagot ni Ricardo, habang sinisikap na itago ang kanyang tunay na emosyon. Magiging maganda ang lahat. Nang umalis si Sandy, huminga ng malalim si Ricardo. Oras na para sa huling hakbang. Kinontak niya ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant, si Elena, na matagal na niyang kilala at alam niyang hindi magtataksil. Nagbigay siya ng direksyon. Isang pakete. Para kay Alana sa Isla Serena. Elena, kailangan mong siguraduhin na personal mong maihahatid ito, utos ni Ricardo sa telepono, ang kanyang boses ay mababa. At kailangan mong siguraduhin na walang makakakita sa'yo. Lihim na lihim. Sa loob ng pakete ay isang malaking halaga ng pera. Para kay Bella. Para sa gamot. Alam niyang kailangan ito ni Alana. At kasama ng pera, isang maliit na sobre. Sa loob nito, isang walang pangalan na tala, nakasulat sa isang simpleng sulat kamay. Hindi niya kayang isulat ang kanyang pangalan para hindi masira ang kanyang plano. Ang tala ay nakasulat sa Tagalog, simple lang, ngunit puno ng pahiwatig. Sa'yo na nagtatago. Ang bawat sakripisyo ay may kapalit. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mayroong katotohanan na kailangan mong marinig. Pumunta ka sa kasal. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa akin. At sa katotohanan. Ang hindi mo inaasahan. Ipinadala niya ang pakete. Ito ang kanyang huling taya. Ang tanging paraan para masigurado na dadalo si Alana. At makita ang lahat ng katotohanan. Umuwi si Ricardo sa kanyang unit, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Binuksan niya ang kanyang itim na journal. Hulyo 2020, Sera. Bisperas ng kasal. Ngayon na ang laban. Ang bawat sandali ng pagdududa, bawat sakit na nararamdaman ko, ay nagiging gasolina para sa aking determinasyon. Nagsinungaling ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sinasaktan ko siya araw-araw. Ngunit lahat ng ito ay para sa kanya. Para sa ating anak. Hindi na ako makapaghintay na masira ang halimaw na gobernador. At muling makuha ang aking pamilya. Kailangan kong manatiling matatag. Para sa iyo, Alana. At para sa atin. Inilapag niya ang panulat. Lumakad siya patungo sa salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking pagod, may malalalim na eyebags, ngunit ang kanyang mga mata ay naninginas, puno ng isang matinding pagnanais na manalo. Ngayon. Ngayon na ang laban. May kumatok sa kanyang pinto. Marahil si Sandy o ang kanyang mga magulang. Hindi mahalaga. Handa na siya. Isinuot niya ang kanyang groom suit, ang tela ay malambot ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. Handa na siya sa digmaan. Ngayon na ang laban, bulong niya sa kanyang refleksyon. Para sa iyo, Alana. Para sa atin. Bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom sa Grand Manila Hotel. Nag-atubili si Alana Cortez. Ang ingay ng musika at tawanan ay parang bumubulong ng panunuya. Hawak ang kanyang anak na si Bella, na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, nilakasan niya ang loob na pumasok. Ang kanyang suot ay simple, malayo sa mga formal na damit ng mga bisita, ngunit wala na siyang pakialam. Hindi siya narito para magpa-impress. Narito siya para magmakaawa, marahil ay lumaban. Ang ballroom ay napakarangya. Puno ng mga nagkikinang na ilaw, sariwang bulaklak na puti at ginto, at mga bisita na nakasuot ng mamahaling damit. Ang lahat ay perpekto, tulad ng isang eksena sa isang pelikula. Ang lahat ng ito ay ang pinangarap ni Ricardo para sa ibang babae. Ang pinangarap niyang kasama siya. Ang kanyang paningin ay dumako sa harap. Nandoon si Ricardo.
Nakatayo sa altar, nakasuot ng puting tux, mukhang matikas at malungkot. Sa kanyang tabi, nakangiti ng maluwag si Cassandra de la Vega, ang kanyang wedding gown ay kumikinang sa ilaw. Parang perpekto silang dalawa. Ang pagtingin pa lang ay nakasakit na sa kanya. Ito ang halik ng traitor. Ito ang pagtataksil na pilit niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay bumalik upang saktan siya. Para siyang mayelo sa kanyang mga ugat. Ang galit na pilit niyang ibinaon ay muling nagliyab. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang ipagpalit ang kanilang pag-ibig sa ganito? Ang kanyang anak ay nasa kanyang bisig, isang patunay ng pag-ibig na walang halaga sa lalaking iyon. Nagsimulang maglakad si Alana, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ricardo. Gusto niyang sumigaw, magalit, tanungin kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Ang kanyang isip ay nagplano ng paghaharap kung saan kailangan niyang sabihin sa kanya ang kanyang pighati, ang kanyang paghihirap, ang kanyang anak. Nakita ni Ricardo Ramirez si Alana. Sa sandaling lumabas ang maliit na figura nito mula sa likod ng malalaking pintuan, huminto ang mundo ni Ricardo. Nandoon siya. Lumabas ang pakete. Dumating siya. Ngunit ang sakit sa mukha nito, ang matinding pagod, ang luha sa kanyang mga mata, lahat ng ito ay parang kutsilyo na bumaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan na tumakbo palayo sa altar, takbuhin si Alana, at yakapin sila ni Bella. Kontrolin mo ang sarili mo, Carding. Ito ang huling pagsubok. Kung susuko siya ngayon, lahat ay mawawala. Si Alana. Si Bella. Ang Esru Judas. Naglock ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Alana ang pakiusap sa mga mata ni Ricardo, isang bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit mabilis itong naglaho at bumalik sa malamig na ekspresyon. Nagsimulang maglakad si Cassandra sa isla, kasama ang kanyang ama, si Gobernador de la Vega. Ang musika ay malakas, ang mga flash ng kamera ay kumikinang. Ito na ang sandali. Unti-unting lumapit si Cassandra sa altar. Umiti siya kay Ricardo, isang matamis na ngiti. Aking mahal, bulong niya. Itinaas ng pari ang kanyang kamay, handa nang simulan ang seremonya. Ang lahat ay nakatitig sa kanila. Ang gobernador ay nakangiti ng maluwag. Kumuha ng malalim na hininga si Ricardo. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Minamahal kong mga kaibigan, pamilya, at mga bisita, simula ng pari. Ngunit bago pa matapos ang pari ang kanyang pangungusap, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas, matatag, at umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Huminto ka, sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nagulat ang lahat. Huminto ang musika. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napalingon si Cassandra, nagtataka. Si Gobernador de la Vega ay nanlilisik ang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito, Ricardo? Tanong ni Cassandra, ang kanyang ngiti ay naglaho. Tiningnan ni Ricardo si Cassandra at pagkatapos ay ang gobernador. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng pagdududa. Hindi ito kasal, mariing sabi ni Ricardo. Ito ay isang bitad. Nagulantang ang buong ballroom. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-react. Gobernador Gregorio de la Vega, patuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay mas malakas. Ang kasalang ito ay isa lamang pabalat bunga. Upang takpan ang iyong matagal ng katiwalian. Ang iyong panggigipit sa Jude's Medical Center. Ang iyong blackmail laban sa akin. Lumabas mula sa isang sulok ng ballroom si Marco, ang abogado ni Ricardo, kasama ang ilang matataas na opisyal ng NIE. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang malaking screen na ipinapakita ang mga ebidensya, mga bank statement, mga dokumento ng ghost projects, mga pagbabanta. Ito ang lahat ng ebidensya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may katwiran. Ang gobernador ay matagal nang nangingitil sa Judas. Gumamit siya ng mga banta upang kuhanin ang ospital. At ginamit niya ang buhay ng isang inosenteng ina at anak upang pilitin si Ramirez na magpakasal sa kanyang anak. Nagulantang ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang mag-flash, ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong. Sa isang iglap, nagsimulang umungol si Cassandra. Liar! Sinungaling ka, Ricardo. Hindi totoo yan. Mahal mo ako. Tinadyakan niya ang kanyang train, lumapit kay Ricardo at sinubukan siyang sampalin, ngunit mabilis itong umiwas.
Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Si Gobernador de la Vega, na ang mukha ay namumula sa galit, ay sumigaw, "Kalokohan. Hindi totoo yan. Binayaran kayo ng lalaking iyan para sirain ako." Naiwan si Alana na nakatayo, nakatitig sa eksena, tulala. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagkabigla. Ang mga salita ni Ricardo. Ang ebidensya. Ang pag-unawa ay unti-unting bumalot sa kanyang isip. Ang lahat ng iniisip niya ay mali. Hindi siya nagtaksil. Sinusubukan niya lang silang iligtas. Siya ay nagpapakasakit. Umagos ang luha sa kanyang mga pisngi, mainit at maalat, ngunit ngayon ay luha ng lunas at ng matinding kalungkutan. Paghati para sa sakit na dinanas ni Ricardo. Lunas na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Ricardo, hindi pinansin ang mga sumisigaw na reporter, ang galit na si Cassandra, ang nagtatakang gobernador. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Alana. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at pagmamahal. Si Alana ay nakatayo pa rin, nanginginig. "Alana," bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagaspang. "Anak natin. Patawarin mo ako." Inilapag ni Alana si Bella, na nagising sa ingay at nagsimulang umiyak. Lumapit si Ricardo, at sa gitna ng kaguluhan, niyakap niya si Alana. Isang mahigpit na yakap, puno ng pagsisisi, pagmamahal at pag-asa. Nag-iyakan silang dalawa, habang si Bella ay patuloy na umiiyak sa tabi nila. "Ricardo!" Bulong ni Alana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang likod. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. "Hindi mo ako masisira, Ramirez," sigaw ni Gobernador de la Vega, ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. "Hindi ako papayag." Sa isang desperadong kilos, hinugot ng gobernador ang isang maliit, makintab na bagay mula sa kanyang loob ng jacket. Isang baril. Itinutok niya ito kay Ricardo at Alana, ang kanyang mata ay puno ng pagkabaliw. "Magbabayad kayo sa lahat ng ito," sigaw niya, at nilabanan ang mga security guard na lumalapit. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao, sumisigaw sa takot. Tumakbo si Bella, umiiyak palayo sa kabuluhan. Alana Cortez. Ang putok ng baril ay sumabog sa buong ballroom. Nagulantang ang lahat. Narinig ni Alana ang sunod-sunod na sigawan. Mahigpit niyang niyakap si Bella, na nagising sa ingay at umiyak. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang braso, hila-hila sila papalayo. Mabilis na nakakilos ang NBI at mga security. Lumipad ang gobernador patalikod, nabitiwan ang baril habang siya ay pinupusasan. Ang mukha nito ay nanatiling puno ng galit, ngunit ngayon ay may halong takot. Si Cassandra, na namumula sa kahihiyan at galit, ay sumigaw, "Ama! Ano ba ito?" Ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kasal, ay gumuho sa harap ng libu-libong mata. Siya ay tuluyang napahiya. Mabilis na pinakalma ng NIE ang sitwasyon, sinisiguro ang gobernador at ang baril. Ang mga reporter ay nagsalita, ang kanilang mga boses ay puno ng katuwaan sa scoop na kanilang nakuha. Hinakawan ni Ricardo ang kamay ni Alana, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala. "Halika, Alana. Dalhin ko kayo sa ligtas na lugar." Hila-hila niya si Alana at Bella palabas ng magulong ballroom. Nagtago sila sa isang pribadong suite sa parehong hotel. Ang silid ay malaki at tahimik, ang kaibahan sa kabuluhan sa labas ay napakalaki. Inilapag ni Alana si Bella sa malambot na kama. Ang bata ay patuloy na humihikbi, ngunit dahan-dahang kumakalma habang hinahaplos ni Alana ang kanyang likod. Si Ricardo naman ay tahimik na nakatayo, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanila. "Patawarin mo ako, Alana," bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagaspang. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo." Umupo siya sa tabi ni Alana, ang kanyang mga balikat ay nakakayod. Pagod siya. Pagod sa lahat ng pagpapanggap, sa lahat ng lihim. Hindi sumagot si Alana agad. Tinignan niya ang mukha ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdurusa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling ito, nakita niya hindi ang traidor na inakala niya, kundi ang isang lalaking nagpakasakit para sa kanila. "Alana, may kailangan kang malaman," sabi ni Ricardo, at kinuha ang kanyang itim na journal mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito kay Alana. "Basahin mo ito. Lahat ng desisyon ko, lahat ng lihim, lahat ng dahilan, ay nakasulat dyan."
Kinuha ni Alana ang journal. Ang libro ay makapal, may mga nakatatak na marka ng daliri, isang patunay ng madalas na paggamit nito. Binuksan niya ang unang pahina. Huling araw ng Marso. Ngayon ko sinaktan ang babaeng pinakamamahal ko. Ngayon ko siya tinaboy. Walang sinumang makakaunawa sa sakit na nararamdaman ko. Ngunit ito ang tanging paraan. Pinrotektahan ko sila. Ipinapangako ko sa iyo, Alana, sa aking sarili, at sa ating anak na hindi ko pa nakikita, na babawin kita. Ibabalik kita sa akin. Ito ay isang panata. Isang lihim na panata. Umagos ang luha sa mga mata ni Alana habang nagbabasa siya. Binasa niya ang bawat entry. Ang pagbabanta ng gobernador. Ang tungkol sa katiwalian sa Judas. Ang kaalaman ng gobernador tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang paggamit kay Bella bilang leverage. Ang bawat pagdududa, bawat sakit, bawat pagpapanggap na dinanas ni Ricardo para lang mailigtas sila. Ang kanyang puso ay lumambot. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay natunaw, napalitan ng isang malalim na pagkaunawa at paghanga. Ang bawat sakit na naramdaman niya ay bumalik, ngunit ngayon ay may kalakip na simpatya para kay Ricardo. Nagpakasakit siya. Nagpakasakit siya ng labis para sa kanila. Ricardo, bulong ni Alana, isinara ang journal. Huminga siya ng malalim, pilit kinakalma ang kanyang emosyon. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong magdusa ako ng ganyan? Hinayaan mong isipin kong nagtaksil ka. Binitawan niya ang journal at niyakap si Ricardo ng mahigpit. Napakasakit. Napakasakit, Ricardo. Niyakap din siya ni Ricardo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likod. Nagsimula siyang umiyak, ang mga luha ay bumasa sa balikat ni Alana. Wala akong ibang magawa, Alana. Kung sinabi ko sa iyo noon, mas mapanganib ang sitwasyon. Kailangan kong protektahan kayo. Mahal na mahal kita, Alana. Mahal na mahal ko kayo ni Bella. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit, ay naglaho. Patawad. Iyan ang tanging salita na nasa kanyang isip. Patawad, Ricardo, sabi ni Alana, ang kanyang mga luha ay umagos. Patawad din patawad at hinusgahan kita. Patawad at hindi ako nagtiwala. Alam kong napakahirap para sa'yo. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga luha ay naghalo, isang patunay ng sakit na kanilang pinagdaanan at ng pagmamahal na nanatiling matatag sa kabila ng lahat. Naramdaman ni Bella ang init ng kanilang mga yakap at dahan-dahang kumalma, nakatulog sa tabi nila. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Gobernador Gregorio de la Vega sa mismong araw ng kasal ng taon ay naging headline sa buong bansa. Ang kanyang mga katiwalian ay nalantad at siya ay nahaharap sa napakaraming kaso. Si Cassandra de la Vega, na tuluyang napahiya, ay nagtago sa publiko, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng eskandalo. Ang St. Jude's Medical Center ay nailigtas mula sa kapahamakan, at si Ricardo Ramirez ay naging bayani na pinuri sa kanyang katapangan at integridad. Ngunit para kina Ricardo at Alana, ang pinakamahalaga ay ang paghilom ng kanilang pamilya. Isang simpleng seremonya ang naganap sa simbahan sa Isla Serena. Walang malaking media coverage, walang marangyang bulaklak. Si Alana, nakasuot ng simpleng puting damit, ay naglakad sa isla, hawak ni Ricardo ang kanyang kamay. Sa harap ng altar, hawak nila ang kanilang anak na si Bella, na nakangiti ng maluwag. Ang seremonya ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sa hirap at ginhawa, sabi ni Ricardo, habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Alana. Sa sakit at saya. Nandito ako. Hindi na kita bibitawan. At ako rin, sagot ni Alana, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Pangako. Ngayon, makalipas ang isang taon, ang buhay ni Alana ay naging isang pangarap na natupad. Nakaupo siya sa isang duyan sa kanilang likod bahay sa Isla Serena, pinapanood si Ricardo na naglalaro kay Bella sa ilalim ng mangga. Ang tawa ni Bella ay umaalingaw sa paligid, ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa paghabol sa mga paru-paro. Si Ricardo, na dati seryoso at malayo, ay nagbabago. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, ang kanyang tawa ay malaya at totoo. Hindi na siya nagtatrabaho kay Mang Tonyo. Si Ricardo ay nagtayo ng isang maliit na klinika sa Isla Serena, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang nurse. Mas malapit sila kay Tita Belen at malaya siyang makapag-alaga kay Bella.
Naramdaman ni Alana ang mainit na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Isinandal niya ang kanyang ulo sa duyan, nakangiti. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang sakit. Ngunit sa dulo, ang katotohanan ay nanaig. Ang kanilang pagtitiwala ay muling nabuo, mas matibay kaysa dati. Napansin ni Ricardo si Alana at lumapit, hawak si Bella sa kanyang bisig. "Masaya ka ba, mahal?" tanong ni Ricardo at hinalikan ang noo ni Alana. "Napakasaya, Ricardo," sagot ni Alana at niyakap silang dalawa. "Mas masaya kaysa sa inaakala ko." Tinitigan niya ang asawa at ang anak, isang kumpletong larawan ng pamilya. Ang pag-ibig, parang apoy, kailangang dumaan sa matinding pagsubok para tunay na magliyab. At sa dulo, ang tanging mananaig ay ang pagtitiwala, ang pagpapatawad, at ang walang humpay na pag-ibig na kayang lumaban sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Alana at Ricardo, isang patunay ng pag-ibig na bumangon mula sa abo ng mga lihim at pagsubok. Sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Alana at Ricardo, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Bilang inyong manunulat, isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi ang kanilang paglalakbay. Bawat salita, bawat emosyon, ay binuo ng may pagmamahal at pag-asa na sanay na daman nyo ang bawat kurot, bawat tuwa, at bawat aral na bumubuo sa kanilang kwento. Ang kwento ni Alana at Ricardo ay higit pa sa simpleng pag-ibigan. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa lakas ng tiwala, at sa katatagan ng pag-ibig na kayang lumampas sa anumang pagsubok, gaano man ito kasakit o kalihim. Ito ay paalala na sa kabila ng mga hadlang at maling akala, ang tunay na pag-ibig ay laging nagtatagumpay kung ito ay pinipili nating ipaglaban. Sana'y nanatili kayong busog sa pag-ibig at inspirasyon. Ano po ang inyong naging damdamin sa kanilang pagtatapos? O sa buong kwento? Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. Ang inyong feedback po ay napakahalaga sa amin. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig. Ingat po tayong lahat.